bibigyan ko ho kayo ng background. Alam naman nating lahat na ang mga Israelita ay binihag ng Babylon sa pamagitan ni Haring Nebukadnezar. At lahat ng naroroon, mga skilled workers ay dinala ni Nebukadnezar sa Babylon para gawing alipin. At kaya ang mga Israelita ay nagamit sila para i-build up pa ang bansang Babylon. Ang Babylon na pala sa kasalukuyan yan ang Iraq. Iraq ang kanyang modern name. So, 70 years pong nasakop ng Babylon ang Israel. Tanging ang mga simpleng tao, mga magsasaka lamang ang naiwan sa Israel. At ang bawat bayan na nasakop ng Babylon ay nilalagyan ng isang gobernador. Kaya bawat bayan na sinakop nila, bawat bansa na sinakop, bawat kaharian, mayroon pong mga gobernador na inilalagay ang kanilang impero. So, ang Babylonian Empire ay napakalaki. Dami nilang nasakop na mga kaharian sa panahon ngayon. Then, dumating po yung pagkakataon na ang mga Israelita ay tumangay sa ating Panginoon na sila ay palayain na at gusto na nilang bumalik sa kanilang bansa. Isa nga dito yung kilalang-kilala natin si Daniel na talagang siya ay umiiyak, si Nehemiah, humingi sila ng kapatawaran mula sa Panginoon, nagsisisi sila sa kanilang mga ginawa. At dumating po yung panahon na tinugon ng kanilang mga panalangin at nangako sa kanila na muli silang ibabalik sa kanilang bayan. Ang pangako na ito ay natala ni Isaias na nakalagay doon. Isusugod ko ang isang agilang mandaragit mula sa silangan at siyang magiging tagapagligtas ng aking bayan. So, yung talata na yun, mga kapatid, ay tumutukoy po kay Haring Ciro ng Persia. Ang pangalan ng Persia sa ngayon ay Iran. Po. Kaya yung Iran at saka yung Iraq, noong pa yan ay nag-aaway na, Bible times pa. So, yung talata na yun na sinabi ni Isaias ay kinuha naman ng mga Iglesia ni Cristo na ibong mandaragit mula sa silangan, sa malayong silangan. Ininterpret nila yun na ang ibong mandaragit na yun walang iba kundi si Felix Manalo, na siyang isinugo ng Diyos para maging tagapagligtas. Pero mali ang kanilang interpretasyon kasi hindi naman tinutukoy ang Pilipinas para doon sa malayong silangan, kung hindi ang Iran, yung Persia sa kapanahonan na yon. At ang ibong mandaragit na tinutukoy hindi Pilipino, kung hindi si Haring Ciro na magiging tagapagligtas ng mga Israelita para muli silang ibalik doon sa kanilang bayan. Noong 538 ay nung masakop na ni Haring Ciro ng Persia ang Babylon, natalo niya yung Babylon at naging probinsya na ng Persia ang Babylon. Kaya noong 538 ay iniutos ni Haring Ciro na muling bumalik na ang mga Israelita sa kanilang sariling bayan at iniutos din na muling itayo ang syudad. Kaya si Nehemiah ay siya ang naatasan ng Diyos na magtayo ng wall. Yung natandaan nyo, yung pinto kay Nehemiah, no? Siya ang nagtayo ng wall. Pagkatapos, pati yung templo ay in-encourage din ng hari na muling itayo. Kaya nung pagbabalik nila, ay sinimula na po nilang itayo ang templo, pero hindi nila natapos ang templo, pero yung wall natapos sa pamagitan ni Nehemiah. Si Sheshbazzar ang siyang nagsimulang magpatayo ng templo. Dahil hindi natapos ang templo, noong 520 BC, after
18 years, so mula ng pabalakin, 18 years na sila nandoon sa Jerusalem, ay kinausap ng Diyos itong si Hagay. Katulong niya rito si Sicaraya na muling itayo ang templo. Pagkatapos ng mga 5 pagtatalumpati, 5 times na nagtatalumpati itong mga propeta ng ating Panginoon para i-encourage yung mga mamamayan nila na muling itayo ang templo, ay sinimulan nila ang pagtatayo. Pero bago nito, dito sa Hagay chapter 1, maraming negative na lumabas at sinasabi nila na hindi pa panahon na itayo ang templo sapagkat hindi kaya. Kung ikukumpara sa panahon ng pagtatayo ni Solomon ng templo, ay napakaringal ng templo na itinayo ni Solomon. Pero lahat ng mga magagandang pilak o magagandang bato na inilagay doon ay ninakaw lahat yon ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylon. Yung mga kupa, yung mga lahat ng gamit doon ng mga gold, pati yung mga nakahalukip-kip sa altar ng mga gold, lahat yun ay kinuha. Kaya kung i-analyze mo, yung mga tao ay nasisiraan ng loob. Kasi kung hinihikayat sila ni Hagay na muling itayo ang templo, parang wala silang magagawa. Si Sir Basar nga ay nagsimulang maghikayat sa mga tao na itayo ang templo, pero inabot na ng 18 years ay wala pa rin nangyayari at hindi nga natapos yung kanyang sinimulan. Kaya pagdating ni Hagay, ay in-encourage siya mga tao na muling itayo ang templo. Kasama niya na po dito si Sicaraya. Noong 515 ay natapos po yung templo. So nag-start sila ng 520 sa pangunguna ni Hagay. Noong 515 ay natapos. Ang bilang, mga kapatid, mula sa taas na bilang pababa hanggang sa dumating doon sa 5, 4, 3, 2, 1, tapos nag-start na naman tayo ng count 1. Ngayon ay 2015 na. Ang layo na, marami nang nararating. Daang libo na po yung nakakalipas nung mangyari yung mga bagay na ito. So dito po sa ating binasa, yan po yung pinaka-background dyan. Parang mula noong 538 hanggang 515 na naitayo ang templo, 23 years after ng pagbabalik nila sa Jerusalem. 23 years muna ang nakalipas bago po nakumplito na itayo ang templo. So ito pong ating pagbabasihan ngayon ng mga mensahe. Ito po yung mga encouragement sa pangunguna ni Hagay at saka ni Zacarias, para i-encourage yung kanilang mga kasama na bumalik sa Jerusalem na namumuhay na doon, i-encourage na huwag masiraan ng loob sa pagpapatayo ng templo. Kaya nga ito yung sinasabi rito. Nang ika-21 araw ng ika-7 buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamagitan ni Propeta Hagay na sinasabi, ang ika-21 araw ng ika-7 buwan, pumapatak po ito sa October 17 sa kalendaryo natin ngayon. October 17, 520 before Christ. So, ito pong panahon na ito ay panahon ng pista ng mga kubol. Yung pista ng mga kubol, ito po ay commemoration doon sa panahon na naglalakbay sila mula sa Egypt papunta ng Promised Land, na 40 years silang naglalakbay. Wala po silang mga bahay doon na matatawag na permanent structure, kundi puro tent lang, mga kubol. Ibig sabihin, mga temporary shelter ng mga Israelita. So, 40 years silang nakatira sa temporary shelter. From time to time, ay tinitiklop nila yon, pinapasan. Pagkatapos, pag magpapahinga sila, tutukod na naman nila yung mga shelter na yon. Pagkatapos, pag-aalis sila, titiklop na naman nila. Tapos, so, ganun po yung kanilang buhay. At nang doon na sila sa Israel,
permanente na yung kanilang tirahan, kanila na yung lupain na yon. Kaya ang sabi ng Panginoon, lagi ninyong alalahanin ang inyong panahon na ito na kayo ay naglalakbay sa wilderness. Kaya yun po ay pista ng mga kubol. Sa panahon na ito, 7 araw pong hindi natutulog sa kanilang bahay ang mga tao. Doon po sila sa field at gumagawa sila ng mga shelters doon, temporary shelters, para tulugan nila pansamantala, para lang i-commemorate nila yung kanilang karanasan doon sa wilderness. So 7 days po yung sineselebrate ng mga Israelita. Then, nung huling araw ng pagsiselebrate, dito ngayon dumating ang tinig ng Diyos kay Propeta Haggai. Ang sabi sa kanya, magsalita ka ngayon kay Zerubbabel na anak ni Shealtiel, na gobernador ng Juda, at kay Josue na anak ni Jehozadak, na pinakapunong pare at sa lahat ng nalabi sa bayan, at sabihin mo. So, mga kapatid, yung plano ng Diyos na muling itayo ang templo, ito po ay nagpapatunay na ang Diyos ay concerned din siya doon sa lugar na pagsasambahan. Kaya hindi po masama o hindi against sa kalooban ng Diyos na kung tayo man ay magpaganda ng ating mga templo, ng ating mga simbahan. Kasi nga, kung minsan ang mga bahay natin mas magaganda pa kaysa sa bahay ng Panginoon. Dito sa mga talatang ito, sa iba pang mga talata na mababasa natin dito sa Biblia, na naghihinanakit ang Panginoon sa mga mananampalataya sa Kanya, sa Kanyang bayan, na mas magaganda ang kanilang bahay kaysa doon sa templo ng ating Panginoon. Kaya, doon sa pagtatayo ng templo, mga kapatid, kung mapapansin ninyo, ang ini-encourage dito ay hindi lang yung pare. Ang pare dito ay si Josue, at ang gobernador dito ay si Zerubbabel. Ang encouragement ay ibinibigay hindi lang sa taong simbahan, hindi lang sa mga leader ng church, kung hindi, pati dito sa hari, pati dito sa gobernador. Ibig sabihin, yung religion at saka yung politics at that time ay nagsasama. Yung manager ng lipunan at saka yung manager ng church, ng templo ay magkasama. So nagtutulong-tulong sila para itayo ang templo ng ating Panginoon. Kaya anong tawag dito, yung encouragement ay hindi lamang ibinibigay sa mga taong simbahan, kung hindi maging sa mga nangunguna sa lipunan, ay dapat po mayroon din silang encouragement. At ang mahalagang encouragement, walang iba kundi yung salita na mula sa ating Panginoon. Yung gumagawa tayo ng mga bagay-bagay, sa church ka man o sa lipunan ka, gagawa ka ng mga bagay na yung nagda-drive sa iyo para gawin ang bagay na yon ay yung salita ng ating Panginoon. Parang idinadrive ka, itinutulak ka by the words of God. Yung encouragement mo, yung desire mo, yung sidhi ng iyong paglilingkod sa Panginoon, dahil ito sa salita ng ating Panginoon. Hindi ka dinadrive ng iba pang mga causes, mga dahilan, kung hindi, ang pinakamatinding nagbibigay sa atin ng inspirasyon ay walang iba kundi ang words of God. Kaya natin ito ginagawa because the words of God. So, kaya ang encouragement ito ay ibinigay sa kanyang preacher. Ang mga preachers noon, mga kapatid, ay yung mga propeta. Kaya nga tinatawag ng mga modern prophet ang mga preachers sa kasalukuyan. Pag sinabi mo kasing prophet, ibig sabihin yung salita ng Diyos, yun ang iyong sinasabi. Kaya nga kung ang tao ay nagsasalita ng hindi salita ng Diyos, hindi siya preacher. Pwede siyang tawaging speaker pero hindi preacher. Ano po? So kinakailangan exclusively ang preachers ay kinakailangan words of God ang kanyang sinasabi.
At ang the old preacher ay ang tinatawag na mga propeta noong unang panahon. So, pinapasabi sa dalawang ito. Dito mga kapatid ay ipinapakita na yung vision, yung plano ng Diyos ay ibinibigay muna doon sa leaders. Ang hindi sa pangkaraniwan membro, kung hindi doon sa leaders. Plano ng Diyos na itayo ang templo, pero ang vision ay ikinas out muna, ibinigay muna dito sa mga leaders. At ang leader sa lipunan ay gobernador, ang leader sa church ay ang pare, kaya dito ibinigay. At pagkatapos ibinaba rin ito sa iba pang mga leaders, yung leader ng kanilang lipunan. So marami pong mga leaders dito. Kung makikita nyo, mababasa nyo yung iba pang mga kasulatan, ay talagang yung tinatap nila yung mga puno ng sambahayan para gumawa at magtrabaho. At ito ang pinapasabi. Sino ang naiwan sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian? 70 years mga kapatid, ng captivity, tapos may mga nakabalik na sa kanila noong 520. So, probably yung mga tao sa panahon na ito ay nasa 80, 90 hanggang 100. Mga buhay pa, kung may buhay pa sa kanila. Ganito na yung kanilang edad. Kaya ang tanong dito, sino ang naiwan sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian? Yung tinutukoy dito yung templo na itinayo ni Haring Solomon na winasak ng Babylon. Ano ito ngayon sa tingin ninyo? So mayroon pong comparison, yung old glory of temple at saka yung kasalukuyang larawan na kanilang nakikita. Ano ito ngayon sa tingin ninyo? Hindi ba walang kabuluhan sa inyong paningin? Ibig sabihin, kung ikukumpara mo yung templo noong unang panahon, yung kanilang nakikita sa kanilang harapan, giba. Walang kabuluhan, walang kwenta. Hindi mo na matatawag na templo. Hindi mo na pwedeng pagsambahan. Kasi nga talagang sira ang templo. Kaya dito mga kapatid, ganito yung approach ni Haggai, kasi gusto niyang bigyan ng encouragement ang kanyang mga kababayan na okay lang na tumingin sa old glory ng templo, alalahanin ang mga iyon. Noong unang panahon, ganito ang templo na ito. Noong unang panahon, ganito kami. Noong unang panahon, ang dami namin dito. Noong unang panahon, puno yung mga upuan na yan. So, okay lang na tingnan mo yung mga bagay na yon. Pero, huwag kang ma-stack up doon sa lumang image na yon. Sa lumang larawan. Yung larawang kupas. Kasi, kung aalalahanin mo yung lumang larawan na yon, yung lumang karanasan na yon, at doon ma-stack up ka, at sa kasalukuyan mawalan ka ng pag-asa na parabang hindi mo na may babangon yung old glory, parabang hindi mo na may babalik ang dati, dahil doon para kang nananam yung namamanhid na. Parang hindi ka na makakilos kasi ang tao kasing nadi-discourage, hindi po nakakakilos siya. Pag discouragement ang dumating sa buhay mo, wala nang mangyayari sa iyo. Kung titingnan mo ang kasalukuyan mong kalagayan, madi-discourage ka na. Kasi ikukumpara mo yung old glory, talagang ang hirap pantayan. Ang hirap niyang abutin. Tapos, wasak ang templo, yung ekonomiya nila wasak, wala silang masyadong sistema doon sa pagpapatakbo ng kanilang ekonomiya. Dahil nawasak ang kanilang bansa at gobernador lang yung kanilang nangunguna sa kanila, hindi pa sila makapag-decide kasi nadidiktahan pa sila ng Babylon Empire. So talagang wala silang pag-asa doon. Kaya hindi kinontra ni Haggai na laging alalahanin yung nakaraan na yun. Kaya sabi niya, tingnan ninyo ang kasalukuyan, di ba walang kwenta? Hindi maganda kung ikukumpara doon sa
nakaraan na templo. Pero hindi doon huminto itong si Hagay. Ibinigay niya muna yung comparison, maganda yung una, walang kwenta yung kasalukuyan, pero hindi siya huminto. Sabi niya rito, sa 4, gayon may magpakalakas ka ngayon, Zerubbabel, referring to the governor. Magpakalakas ka ngayon, Zerubbabel. Kasi yun ang leader eh. At ganun din kay Josue, yung leader naman ng simbahan. Sila ang mga leaders, kinakailangan nila ng kalakasan. Kinakailangan nila ng support, ng encouragement. Kasi pag ang leader bumagsak, babagsak po yung sumusunod. Pag nawalan ng leader, ang isang, kahit ano pa mang organisasyon, wala na. Lalo na sa church, lalo na sa bansa. Pag ang leader natin ay mahina ang dating, madaling ma-discourage, madaling mawalan ng pag-asa, walang mangyayari. Kung ang church natin, ganun din tayo, madali tayong mawalan ng pag-asa, madali tayong manghina ang ating loob, ay lalong babagsak yung ating kalagayan. Kaya nga, ang sabi rito, magpakalakas ka ngayon, Zerubbabel at Josue. Lakasan ninyo ang inyong loob, kayong sambayanan sa lupain. So pati yung mga tao ay ini-encourage ni Hagay na lakasan ng loob. Ibig sabihin, leaders and followers ay ini-encourage ni Hagay na laksan ng loob. Ibig sabihin, magkaisa. Doon sa gustong ipagawa ng Diyos na muling itayo ang templo, hinihikayat niya ang buong bayan na magkaisa, laksan ng loob, huwag panghinaan. Parang sinasabi niya rito na huwag kayong tumingin sa kasalukuyan ninyong kalagayan. Huwag kayong tumingin sa inyong kakayanan. Laksan nyo lang ang loob ninyo. Magkaisa kayo para sa plano na ito. At pagkatapos siyang sabihin na laksan ninyo ang inyong loob, kayo'y magsigawa sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So laksan ninyo ang inyong loob at kayo'y magsigawa sapagkat ako'y sumasa inyo. Ito mga kapatid ang application ng mga mensahe na ito. Yung salitang laksan ang loob, ibig sabihin, huwag kang titigil sa paggawa. Kayo'y magsigawa at kasama ninyo ako. Ang problema kasi sa discouragement ay yung hindi ka nagagawa. Pero yung taong punong-puno ng positive spirit, ito yung taong masaya sa paggawa, gawa ng gawa. Ang sabi dito, laksan ninyo ang inyong loob, ako'y sumasa inyo. Ibig sabihin, kung ikaw ay gagawa, hindi ka mabibigo. Amen, mga kapatid? Ito yung encouragement na sinasabi rito, na kung ang mga Israelita, gagawa lang sila, hindi sila titingin doon sa kanilang kalagayan, sa kondisyon ng kanilang buhay, hindi sila titingin, basta gagawa lang sila, itatayo nila ang templo, sasayin mo ako, sabi ng ating Panginoon. Ibig sabihin, tutulungan tayo ni Lord. Ang discouragement kasi, mga kapatid, kung tayo ay hindi na umaasa sa ating Panginoon, nakatingin kayo sa akin para sa pagbuo dito sa church na ito, nakatingin kayo sa inyong mga leader para gumanda ang ating simbahan, mga kapatid, babagsak tayo dyan. Nawala na yung trust doon sa Diyos. Kaya nga ang mga tao na nakatingin sa kanilang leaders para sa ikagaganda ng kanilang simbahan, ang lagi nilang solusyon, palitan ang pastor. Kasi sa tingin nila, ang pastor ang gagawa para umangat ang simbahan. That's wrong. Hindi tama yan. Dahil hindi kaya ng pastor yan. Ang pastor ay umaasa lang rin doon sa kung ano yung tulong na may bibigay. Kaya nga dito, ang sinabi ni Hagay, ang encouragement niya, hindi lang doon sa leader, kung hindi, pati sa buong sambayan. Ibig sabihin, gusto niya mag-unite ang lahat ng mga tao, leaders and followers, leaders and members, mag-unite.
para nang sa ganoon yung plano ng Diyos ay matupad. At pagkatapos sabi niya, ito yung matinding encouragement mula sa ating Panginoon, magsigawa kayo at ako ay sa inyo, kasama ninyo ako. E dito nga sa bandang muli, sabi niya, ang aking spirit ay nananahan sa inyo. Kaya nga kung nananahan ang spirit ng ating Panginoon, ano bang gawain natin na hindi natin kayang tapusin? Hindi natin kayang gawin. Ang kailangan lang, ang kanyang encouragement, magsigawa. Mga kapatid, yung salitang magsigawa, hindi lang gawa ng leader. Si Duterte, kahit anong plano niya para sa bansa natin, kung yung kanyang mga tauhan hindi makikiisa, isasabotahe siya, di anong mangyayari sa kanyang mga plano? Wala. Alam niyo mga kapatid, ang isang sabotage na unintentional sabotage ay yung para kang manhid na mayroong gagawin ang leader mo, hindi mo gagawin. Sasabihin mo na, wala naman akong ginagawang masama sa leader ko, sa church ko. Pero yung hindi mo pagkilos, hindi mo paggawa, hindi mo pakikisa, yan ay unintentional sabotage doon sa plano ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi rito, magsigawa kayo. Kung hindi ka gagawa, ano yung tulong mo? Ano yung napala sa'yo? Di wala. So, parang unconsciously, hindi mo naman sinasadya, pero sinasabotahin mo yung plano ng simbahan kasi hindi ka kumikilos. Tama ba mga kapatid? At maraming ganong mga membro tayo. Lalo na yung ibang magsasabi na hindi na ako magsisimba dyan. Yun ay pagkontra mismo sa will of God. Hindi natin nilalabanan ang pamunuan ng ating simbahan, hindi natin nilalabanan ang pastor, kung hindi tayo ay lumalaban doon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kanyang panawagan, ang kanyang encouragement, pagkaisa para mabuo kung ano man yung mga pangarap para sa simbahan. At ako'y naniniwala mga kapatid, walang maling pangarap pagdating sa development ng church. Walang maling pangarap dyan. Walang maling plano. Kasi yan naman lahat ay para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lang ay gumawa. Kaya sabi rito, magsigawa kayo. Ito talaga yung kulang na kulang. Ang madalas na ginagawa natin ay yung maghanap ng mapupula doon sa mga kasama natin, maghanap ng maibibintang sa kanila, maghanap ng kanilang mga maling ginagawa. Mga kapatid, wag po yan ang hanapin natin. Ang hanapin natin kung paano magagamit ng Diyos ang sarili natin para makabahagi tayo doon sa general plan ng ating Panginoon. Paano ba, ano ba yung pwede nating iambag sa ating mga sarili? It doesn't mean pera palagi. Marami po. Minsan nga pera. Pag pera, wala rin magagawa pera pag walang tao. Mga kapatid. Kaya gamitin po natin kung anong meron sa atin para maiambag natin ito doon sa plano ng ating Panginoon. Kaya ang general command talaga ng ating Panginoon para magawa anuman ang vision na ito, kayo'y magsigawa. At huwag po tayong matakot, huwag tayong tumingin sa ating sarili, sapagkat ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alam niyo mga kapatid, yung talatang ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, i-assurance ito Wala nang ibang pwedeng gamitin ang Panginoon na pangalan para i-assure na siya ay gagawa talaga kung hindi ang kanyang sariling pangalan mismo. Kasi wala nang iigit sa kanyang pangalan. Kaya yung pangalan niya mismo na ginagamit niya pangsilyo para i-assure na talagang gagawin niya yung bagay na yon, yung kanyang pangalan nakataya mga kapatid. Amen? Sabi ng pangalan ng mga hukbo. Alam niyo, medyo matagal ko nang nabasa ito hindi ko na matandaan kung saan ko nabasa sa Lumang Tipan. Pero babasahin ko ulit itong buong Lumang Tipan para mahanap ko yun. Tumutukoy yung
Panginoon ng mga hukbo, siya ang tinutukoy sa bagong tipan na Jesus Christ. Siya ay Panginoon ng mga hukbo sa lumang tipan. Siya ang nakikibaka pagdating sa labanan. Kaya warrior itong ating Panginoon. Pagdating sa labanan ay siya ang nakikibaka para magtagumpay ang mga Israel. Kahit anong digmaan ang harapin nila, nandoon siya. Yung Panginoon ng mga hukbo nandoon sa battlefield, sa unahan. At talagang yun ang bumabaka para sa mga kaaway. So noon na pag-aralan ito na ang Panginoon ng mga hukbo ay tumutukoy kay Jesus Christ. Siya yung Panginoon ng mga hukbo sa lumang tipan at Jesus Christ sa bagong tipan na nagkatawang tao. So, para hikayatin pa o encourage pa ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang bayan, ay nagbigay pa ng words of assurance ang ating Panginoon na huwag silang mangamba. Sabi niya rito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan pa sa sandaling panahon aking uugain ang langit at ang lupa, ang dagat at ang tuyong lupa. Aking uugain ang lahat ng mga bansa, upang ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay dumating, at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So sabi niya, uugain niya, isishit niya ang lahat ng kaharian, lupa, langit, lahat. Uugain ng ating Panginoon. At pagkatapos lahat ng kayamanan ng mga bansa ay sabi niya, kukunin niya at dadalhin sa Israel para mapuno ng kayamanan ang bahay na ito. At magningning ang kanyang kaluwalhatian sa bahay na yun. So, dito ay binibigyan ng idea yung mga Israelita na yung kanilang gagastusin sa templo, hindi manggagaling sa bulsa nila. Mga kapatid, uugain niya ang kalangitan, lahat, mga bansa, mga kaharian, uugain niya. Isiship niya yon, at ang kayamanan ng mga yun dadalhin niya para ilagay sa kanyang bahay sa templo. Amen, mga kapatid? Ang gusto lang dito ay gumawa, kayo'y magsigawa. Yung finance nito, yung pag-finance doon, hindi nyo problema. At talagang gagawin niya, ibibigay niya. Kaya nga sabi niya rito sa 8, akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ay totoo naman eh. Meron ba pag-aari ang tao? Wala. Biruin mo, yung kayamanan ng ibang mga bansa, dadalhin niya doon sa kanyang bayan at pupunuin niya ng kayamanan ang bahay niya. Ito po mga kapatid, ay ipinapakita ng ating Panginoon yung kanyang pagiging Almighty God. Yung pagmamay-ari niya, yung authority niya, na siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay na yon. At kahit napakayaman pa ng mga bansa na yan, ibibigay niya ang kayamanan ng mga bansa na yan doon sa kanyang templo. Alam niyo mga kapatid, mayroong isang prophecy. Kalimutan ko kung sino nag-prophesy nito eh. Si Jacob ba? Yung babae? Ang kanyang prophecy, sabi niya, darating yung panahon na babalik na rin ng Diyos ang sistema ng mundo. Kung sa ngayon, maraming mga makasalanan ang mayayaman at ang mga mananampalataya naghihirap, walang mga pera. Pero darating ang panahon na yung kayamanan ng mga tao na yan, kukunin ng Diyos yan at ibibigay sa mga simbahan, sa mga anak ng Diyos. Nang sa ganon, sa last days na malapit ang dumating ang Panginoon, ang mga pera na yan na ibibigay sa mga anak ng Diyos, sa mga simbahan na yan, sa mga nagpapahayag ng kanyang mabuting salita, ang mga kayamanan na yan ay gagamitin para ipangaral
ang kanyang mga salita. Amen, mga kapatid? Sana lang yung ating church ay maging benefactor ng mga plano na yan ng ating Panginoon. Sana mabahaginan tayo ng plano ng Diyos na ibibigyan niya ng kayamanan para nang sa ganoon ang kayamanan na ito, yan ang gagamitin natin para ipahayag ang kanyang mga salita. Kaya ko sinasabing sana kasi ang Diyos ay hindi nagbibigay sa mga tamad. Ang Diyos ay hindi nagbibigay sa mga taong walang ginagawa. Kaya nga, ang kanyang sinasabi, magsigawa kayo. Ibig sabihin, yung salitang ayuda, salitang pagtulong, ay ibibigay lang ng ating Panginoon doon sa mga taong nagsisigawa. Bakit ka naman bibigyan kung hindi naman gumagawa? Halimbawa, hindi tayo gumagawa, hihingi tayo kay Lord. Sabi ng Panginoon, sa inyo gagamitin yung pera. Wala, ipunin lang. Magbibigay ang Panginoon pag nakita niya na mayroon tayong ginagawa, kinakapos tayo sa budget natin, humingi tayo kay Lord at siya ang magbibigay. Ang mahalaga, mayroong nakikita ang Panginoon na ginagawa, tapos-kapos, inaayudahan niya yun. Amen, mga kapatid? Pero kung wala kang ginagawa, anong ayuda ang ibibigay ng ating Panginoon? Anong pagtulong ang ibibigay niya? Kasi wala naman siyang nakikita na kakapusan sa atin doon sa dapat natin gawin. Kung ang church ay maintenance, mahirap bigyan ng ayuda ng Panginoon, mga kapatid. Mahirap bigyan niya. Kaya kung titingnan ninyo, ang mga churches na growing ay yung mga church na kumikilos. At hindi lang, of course, ang kumikilos, kundi lahat kumikilos, hindi lang yung leader. Ikaw ang chairperson ng township, ikaw lang ikilos, ikaw lang gagawa. Ikaw ang pastor, ikaw lang rin ang gagawa. Hindi po ganon. Lahat nakikiisa. Kung ano yung pwedeng itulong, yun ang ating gagawin. At kapag ginawa natin lahat yun, we are in working condition now. Amen, mga kapatid? Working condition na tayo. Kung lahat tayo kumikilos sa isang maliit na bahagi natin para sa ikalalago, sa pagbibuild-up ng ating simbahan, maliit na ambag, kasali ka na sa working people ng ating Panginoon. Hindi ka na ngayon maintenance, hindi ka na ngayon taga-tingin, taga-puna, kung hindi ikaw ay kumikilos na. Alam niyo mga kapatid, mas madali pong magpuna Pero mas mahirap yung ikaw ang naroon. Kasi magpaplano ka, pagplano mo, pagkatapos hindi pa nakipag-cooperate yung tao, hindi sakit ang ulo mo. Ikaw naman, nakatingin lang, walang ginagawa yan. Pero hindi niya alam, kaya wala kang nagagawa kasi walang nagko-cooperate sa'yo. Hindi yun nasisilip. Ang nasisilip, ikaw mismo. Yun ang mahirap doon, mga kapatid. Kaya yung ganong sistema ng mga tao ay wala po talagang mabuting maiambag ito para sa general condition ng ating simbahan. Sa halip ay makakatulong lang yan para magkaroon ng negative feelings ang bawat isa at pagkatapos yun na, magkawatak-watak na, magkasira-sira na. Kasi maglalaban-laban na. Mas maganda, para tuloy-tuloy yung pag-build up natin, puro encouragement yung sinasabi natin. Kung mayroong pagkakamali, tulungan natin yung mali na yon. Pero huwag nating bubutasan. Tulungan natin na yung kanyang ginagawa ay magawa sa pamagitan ng tulong ng bawat isa. At wala tayong pinipiling ipapatronize. Hindi yung kumpare ko, ipapatronize ko yun. Kaibigan ko, ipapatronize ko yun. Ay, siya ang leader, ayaw ko sumama sa kanya. Pero kung ang leader yung gusto mo, ay sasamahan. Ay, si pare ang leader na yun, sama tayo. Walang ganun, mga kapatid. Pag ganun tayo, wala na, hindi na ito encouragement na nanggagaling sa Diyos. Kung hindi, galing na ito sa ating human relationship. Pag human relationship,
ang cause of encouragement natin, ang reason of encouragement, mga kapatid, wala na tayong pinagkaiba sa mundong ito. Kasi ang mga masasamang tao, sila din ay nai-inspire dahil kumpare nila yon. Pag kumpare nila, sinasamahan din nila. Yan ang estilo ng tao sa mundo. Makasalimutan pag-uugali yan. Pero ang church, mga kapatid, hindi ganon. Kasi yung encouragement natin comes from our God itself. Yung words niya, sabi ng Panginoon, ito gagawa ko. Yun ang magandang encouragement. Naggagawa tayo kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Hindi ka kayang itumba kahit anong bagyong dumating sa iyo, andyan ka pa rin kapag ganito tayong lahat. So mga kapatid, ito pong mga talatang ito na binasa natin ngayon ay nagbibigay po sa atin ng encouragement na magtuloy-tuloy. Huwag tayong tumingin sa kasalukuyan. Ang tingnan natin ay yung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Okay lang na alalahanin natin yung mga nakaraan. Ang Palawan ay masagana. Ang ating church ay okay na okay. Ang daming membro natin. Ang mga churches ay buong-buo. Maraming mga pastor. Okay lang na alalahanin natin yung mga bagay na yun. Pero do not stop with that reminiscence. Let us continue to work with the help of the Lord, of course. Siya yung ating source of encouragement, source of inspiration. Siya lang po ang magiging dahilan ng lahat ng pagkilos natin para dito sa ating simbahan at of course para sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. God bless you po, and to God be the glory.